para daw po tayong kawayan. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang kawayan? Ayan, para tayong kawayan. Isang araw po, dumating po yung tagapag-alaga ng kawayan. Ang ginawa po sa kanya, bigla po siyang tinaga. Siyempre, tagain ka masasaktan ka. Nagulat siya, tinaga siya. At hindi lang po natapos doon ang ginawa sa kanya, pinagpuputol po siya, kinaskas. Hindi niya naiintindihan yung nangyayari hanggang sa kahuli-hulihan po, biniyak po siya sa gitna. At doon po siya nawala ng malay. Nawala po siya ng malay. At pagkagising po niya, napakasarap ng pakiramdam niya. Alam niyo kung bakit? Kasi po nakahiga po siya at may cold, fresh water na dumadaloy sa kanya. Ginawa ko pala siyang daluyan. Napakasarap pala, sabi niya, maging daluyan ng pagpapala. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka lang pagpapalain ng Diyos. Gagawin kanyang daluyan ng kanyang biyaya at pagpapala. Palakpakan po natin ang Panginoon bilang papuri po natin sa Kanya. Sa Biblia po natin, meron pong Bible map. May mapa po sa Biblia po natin. May makikita po kayong ganito. Sa Biblia po, makikita nyo po yung, pakisabi po, Jordan River. Sa Jordan River, dito po, binabtay si Jesus Christ. Kung hindi pa po kayo nababaptize, kausapin niyo po kami. Baka ito po magandang pagkakataon na magpa-water baptize po kayo. So sa Jordan River, dito po ang Panginoon nagpa-water baptize at para po sa atin, for us po, ang Jordan River po, a place of new beginning. Dito po lahat nagsisimula. Pakisabi po, Sea of Galilee. Ang tubig po from Jordan River, papunta po yan sa Sea of Galilee. Ano naman po ang Sea of Galilee? Napakaraming isda po dito. Marami po ang napagpapala, maraming buhay po ang naabot. Productive. Para po sa atin, ang Sea of Galilee, pakisabi po, place of blessing. Sa pagdaloy po ng pagpapala ng Panginoon sa atin, nagiging pagpapala rin naman po tayo para sa iba. At sa ating po Bible map, makikita po natin, pakisabi po, Dead Sea. Ito po yung pinakadulo, napakaalat po nito. Kahit hindi ka marunong lumangoy, sino pong hindi marunong lumangoy, sabi mo sa kanya, lulutang ka dyan. Ganyan po sa Dead Sea. At dito po, ang tubig po pumapasok, pero wala pong lumalabas. Pakisabi po, stagnant. Dito po, masangsang po ang amoy. Para sa atin, ang Dead Sea po ay place of stagnation. Ito po yung buhay na sinasarili po ang blessing at hindi po nagiging daluyan ng pagpapala. Parang kumukuha lang, tumatanggap lang, kaya lang hindi umaagos yung biyaya ng Diyos, kaya nagiging stagnant. Ayaw po ng Panginoon maging katulad po tayo ng Dead Sea. Ayaw po ng Panginoon na maging stagnant po tayo. Gusto po ng Panginoon na go-grow po tayo, nagiging daluyan ng pagpapala para sa kanyang kapurihan. Amen! Tanungin mo yung katabi mo, alin ka dyan? Dead Sea or Sea of Galilee? Ezekiel 34:26, napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa atin dyan. Ang sabi ng Panginoon, there shall be showers of blessing. Saluhin po natin to. Pakisabi sa katabi mo, saluhin mo yan. Ang sabi ng Panginoon, there shall be showers of blessing.
Nung sinabi po ito ng Panginoon, panahon po ito ng tagtuyo. Panahon na naghihirap ang maraming tao, lalong-lalo na po ang bayan ng Diyos. Pero pangako ng Panginoon, ibubuhos po niya ang kanya pong pagpapala na wala pong sukat paglalagyan. Amen. 3 John chapter 1 verse 2, ang pagpapala pala ng Panginoon, pakisabi po, complete. Kompleto. Kompleto, Ricardos. Ang biyaya pala ng Panginoon, sabi diyan, hindi lang po puro espiritual. Makikita niyo po ang pagpapala ng Panginoon, pakisabi po, the threefold of blessing. Makikita niyo po yung financial blessing, makikita niyo po diyan yung physical blessing at spiritual blessing. Tingnan niyo po saglit. I pray you may prosper. Yan po, pagpapala po yan. No? Pagpapalang material. Ang sabi po, I pray you may prosper and be in good health. Gusto po pala ng Panginoon, pagpala niya tayo physically. Tayo po ay malusog, hindi po sakitin. Ano pa po ang sabi? Just as your soul prospers, you are spiritually blessed by God. Kompleto pala ang pagpapala ng Panginoon. Hindi ka lang niya bubusugin ang iyong tiyan, kundi pasasayahin niya ang iyong spirito. Pagpapalain niya every aspect of your life, every part of your life, pagpapalain ng Panginoon. Pangako po ng Diyos yan. Amen. We are blessed to be a blessing. Kaya ho pala tayo pinagpala, yan po pala ang purpose ng Panginoon. Gusto po niya maging pagpapala po tayo sa marami. Malakas nga po na amen dyan. Gusto ng Panginoon maging para po tayong kawayan na pinagdadaluyan niya ng sariwang tubig ng buhay. Praise God. Gusto niya maging river of blessing po tayo, parang Sea of Galilee sa marami pong tao. Amen. Praise God. We are blessed to be a blessing. Ito po pangako ng Panginoon sa Genesis 12:2. Lakasan po natin para marinig po ito ng ating spirit. Pumasok sa ating puso ang pangako ng Panginoon. Ano po pangako ng Panginoon dyan? I will bless you and you will be, pakisabi sa katabi mo, you will be a blessing. You shall be a blessing. You will be a channel of His blessing. Praise God. Ang Psalm 103 verse 1 ay pagpapakita kung paano tayo unang-una magiging pagpapala. Paano nga ba tayo maging pagpapala? How to be a blessing, mga kapatid? Ang unang-unang pinakikita diyan, first we need to bless the blesser. None other than our God. Yun po pala yun. Una ho natin pagpapalain muna si Lord. Amen? Minsan po may mga umaatin sa church na encounter kami nung araw. Ang sabi, hindi po sila na-bless. Hindi sila napagpala. Sabi ko, lahat kami napagpala. Ikaw lang hindi na-bless. Saglit, may something is wrong. Sabi ko, how come na lahat kami na umaten, bless na bless kami, ikaw hindi ka na bless? Sabi ko sa kanya, tapatan lang to be honest, na bless mo ba ang Panginoon? Alam mo, nagkamot po siya ng ulo. Sabi niya, hindi po. Yun ho pala yun. May mga tao po pag pumupunta sa church, naghahanap ng blessing, naghahanap ng pagpapala, walang nakukuha. Ang susi pala, para mapagpala ka, pagpalain mo muna yung nagpapala sa'yo. Amen. Si Lord muna pagpalain. Kapag si Lord napagpala sa awit mo, kapag si Lord napagpala sa ngiti mo, napagpala siya sa paglilingkod mo, kahit hindi ka pa humingi, ibubuhos niya ang kanyang masaganang pagpapala sa buhay mo. Mahina nga na amen ang galing sa puso. Amen. Amen.
Dito po sa Psalm 103, makikita niyo po si David, binibless talaga niya ang Panginoon. Sabi doon, "Bless the Lord, O my soul." Yung binasa kanina ni Kuya Jomel. David wrote this song. Siya po ang gumawa po ng awit na ito. At makikita niyo po, dito po, inuutusan po ni David. Inuutusan niya sino? Yung sarili niya. Inuutusan niyang magpuri sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi po kung minsan may sakit po tayo ng pagkalimot. Sino po medyo malilimutin? Si David dito, inuutusan niya yung self niya. Inuutusan niya na, "David, purihin mo ang Diyos. Alalahanin mo kung paano kanya pinatawad, paano kanya pinagaling, paano kanya pinagpala, paano kanya tinugon sa iyong mga panalangin." Kung minsan po, kinakailangan utusan mo yung sarili mo. Amen. Si David po, hindi niya iniintay na magkaroon siya ng mood. Di ba minsan may mga tao, "Wala ako sa mood mag-worship, saka na ako mag-church." Wala ako sa mood. Pero si David, hindi po siya naghahanap ng mood. Siya mismo, nag-uutos sa sarili niya, napipil mo man o wala ka mang napipil, purihin mo pa rin ang Diyos. Kasi kung minsan sa dami ng pagod, sa dami ng problema o sa dami ng blessing, yung minsan, yung tao nakakalimot magpuri. Ang pagpupuri ko minsan sa atin parang hindi automatic. Hampasin mo ng malakas yung sarili mo. Utusan mo sarili mo. Kinakailangan utusan mo yung sarili mo na magpuri sa Panginoon. Amen! Taas nga po ang kamay ng mga masaya sa araw na ito. Kung nararamdaman mo na masaya ka, magpuri ka kay Lord. Sino po dito medyo malungkot kung minsan? Malungkot. Kung nalulungkot ka, magpuri ka pa rin sa Panginoon. Pwede ba natin gawin yon? Come on, let's sing Psalm 103. "Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul. I worship His holy name." Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy. Minsan pa, taas ating mga kamay natin. "Bless the Lord, oh my soul." Grabe yung presence ni Lord, oh. Nananaog, dumadapo. The presence of the Lord is touching our praises right now. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. For the last time of worship, I worship Your holy name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas po na palakpak sa Panginoon na nagpatawad ng ating mga kasalanan, nagpagaling sa ating mga sakit at karamdaman, tumutugod sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Karapat dapat po siyang papurihan. Kaya nga, how to be a blessing? Number 1 po, tanda mo, bless God. Pagpalain mo muna ang Diyos. Be a blessing to God. Amen. How to become a blessing? Unang-una po, ang sabi po dyan, be a blessing to God. Pangalawa po, be a blessing to a servant of God. Ang sabi po ni Pastor Noel, napakaganda daw po magtanim sa mga lingkod po ng Diyos. Kasi kapag nagtanim ka sa mga lingkod po ng Diyos, pakisabi po, fertile ground. Ibig sabihin ng fertile ground, magandang pagtaniman. Kasi pag nagtanim ka dyan, tutubo, lalago. Pagpapala, mararanasan. Kami po ay experience na po namin yan ni Ate Chris nyo. Every time na may binibless po kami na servant of God, talagang may bumabalik. Higit pa po sa aming mga tinatanim.
Dito po sa 1 King, chapter 17, verse 8 to 16, makikita nyo yung picture dyan. Ito po yung kwento, tagtuyo. Hindi lang tagtuyo, tagtuyot, taghirap, krisis. Yung lingkod po ng Diyos, yung servant ng Panginoon, pakisabi po, Elijah. Ang pangalan niya ay si Elijah, inutusan siya ng Panginoon, magpunta ka sa isang balo. Ano sa English yung balo? Widow. At hindi lang po basta widow, ang sabi ng Bible, poor widow. Ang sabi ng Panginoon kay Elijah, na lingkod ng Diyos, magpunta ka sa bahay ng isang babaeng balo. Poor widow. Siya magpapakain sa iyo. Pagpunta ni Elijah doon sa bahay ng babaeng balo, walang asawa, walang nagpo-provide, walang katuwang, tapos taghirap pa, nakita niya po yung mag-ina na namumulot ng panggatong. Sabi ni Elijah, maaari bang makahingi ng pagkain, ipagluto mo ako kahit kapraso lang. Alam mo, sabi ng poor widow, alam ng Diyos, huling luto na ito. Huling luto na ito. Pagkatapos namin kumain, matutulog na lang kami, iintayin na lang namin yung kamatayan. Wala na ho kami makakain. Pero dahil sa sinabi po niyo, ipagluluto namin kayo. Napakabuti po ng Diyos kasi nung ipinagluto po nila yung lingkod po ng Diyos, sa lingkod ng Diyos sila nagtanim, naging pagpapala sila. Alam niyo po nangyari, yung kanilang harina, yung lalagyan po ng harina, di po nauubos. Nagkaroon po ng miracle of multiplication. Yung kanilang lalagyan, instead na mabawasan, dinadagdagan ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Doon po natin makikita na kapag nagtanim tayo, lalo na sa mga lingkod ng Panginoon, binabalik po yan ni Lord. Amen. Na i-post ni Brother Lito minsan yung 1 Timothy 5:17 sa GC po natin. Ang sabi po diyan, ang mga pinuno ng iglesia na gumagampan ng mabuti sa kanilang tungkulin ay dapat bigyan ng dalawang bahagi ng respeto, lalo-lalo na ang mga nagsisikap sa pangangaral at pagtuturo. Sa Greek Bible, hindi lang po pala respeto ibig sabihin yan. Financial support. Financial support. Ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, inuutos po sa atin na dapat ito pinagpapala ng Panginoon. Can we say amen to that? Galatians 6:6, ang sabi diyan, ang itinuturo ng salita ng Diyos ay dapat tulungan ng mga nakaririnig nito ang kanilang mga nagtuturo. Praise God. Hindi lang po ito pinansyal. Once na sinabi na yung mga nagtuturo, yung mga nagpipreach ng Word of God, dapat yung mga tinutulungan nila yung preacher nila, yung teacher nila. Hindi lang po ito financial ha. Malaking bagay po dito yung prayer, encouragement, yung pangangamusta. Amen po ba? Basahin po natin yung saglit, yung sinabi ko dito. Napakalaga po kasi ng panalangin. Aaminin ko po sa inyo, ang panalangin po ay napakalaking support para sa mga pastors na tulad po namin. Kasi kami po yung number 1 target ng enemy. Kapag napabaksak ng dyablo yung isang lingkod ng Diyos, makakaapekto ito sa kanyang mga nasasakupan. Kaya we need to pray for our leaders, especially to our pastors. Ito po ang sabi sa isang research. 1,784 pastors quit per month. If your pastor is still pushing under the pressure, honor them, pray for them. Marami po ang nagba-Bible school, marami po ang nagseseminary, marami ang nagpo-full time sa pagpapastor,
Pero mas marami po ang nagbaback out. Mas marami po ang nagkukwit. Pero sa mga panalangin po natin, napapalakas po natin sila. Amen. Ano pa po ang sabi po dyan? Your pastor needs more than your attendance. He needs your prayers, encouragement, faithfulness, and cooperation. Lalong-lalo na po pag may mga event po tayo, may mga special Sunday tayo, napakalaga po na nakikipag-cooperate talaga tayo. Sana po makita natin na bakit ba tayo nagkakaroon ng mga ganitong special Sunday? Para lang ba mabusog? Para lang ba makakain? Para lang ba mag-celebrate? Napakababaw po nun. Sobrang babaw. Kaya ho natin ginagawa yan para may mga tao tayong mailapit sa paanan ng Panginoon. Kaya sana po, sana nawa, may mga madala tayong mga tao sa paanan ng Panginoon ngayon pong darating po na Sunday. Pakihawakan yung katabi mo, maging daluyan ka ng pagpapala. Parang kawayan, parang Sea of Galilee, pagpapala sa marami. Amen. How to be a blessing? Ano pong sabi diyan? How to become a blessing? Number 1, be a blessing to God. Number 2, be a blessing to a servant of God. Ito na po pangatlo, and we will pray. Pakilakas po, be a blessing wherever the Lord has placed you. Maging pagpapala ka. Maging pagpapala po tayo, saan man po tayo nilagay ng Panginoon. Nasaan ka man ngayon, maging pagpapala ka. Yugyugin mo ngayong katabi mo, nasaan ka man ngayon. Saan ka man nilagay ni Lord, maging pagpapala ka dyan. Sa pamilya mo, sa tahanan mo, sa mga kaibigan mo, sa trabaho, sa school, sa church. Kung saan naroon ka, maging pagpapala ka. Can we say amen to that? Amen. Be a blessing wherever the Lord has placed you. Para po tayong flower, para po tayong bulaklak na itinanim po ng ating Panginoon. Kung saan ka man itinanim ng Panginoon, go, grow, and glow wherever the Lord has planted you. Kung saan ka man tinanim ni Lord, pakisabi sa katabi mo, mamulaklak ka. Magsabog ka ng bango, halimuyak, na lahat na makakakita sa'yo, oh, ang ganda ng flower na ito. Nakakatuwa, ang ganda ng kulay, ang bango-bango. Maging pagpapala po tayo para sa kanyang kapurihan. Amen. Na kapag pinagchichismisan ka nila, hindi sila nagsasabi ng negative, kundi ang sinasabi nila, grabe yung taong yan, nakaka-bless. Nakakatuwa yung taong yan. Amen po. Purihin ang Diyos. Si Matthew po sa chapter 9, verse 10 to 13, naging pagpapala po si Matthew. Naging blessing po siya. Matthew wants to be a blessing to Christ and to all of his friends. Gusto po ni Matthew maging pagpapala siya kay Lord at sa kanyang mga kaibigan. Ano po ginawa ni Matthew dyan? Ang ginawa po niya, naglatag po siya ng party, celebration. Ganun ang ginawa ni Matthew. Nagpa-catering po siya. Nagpaluto po siya. Pinaninis niya po yung bahay niya. Pinaayos niya. Naghanda po si Matthew. Naghanda po siya. Nandun si Jesus Christ at ang lahat ng kanyang mga kaibigan, niyaya po niya. Hindi ko alam kung may birthday po dyan, hindi ko alam kung ano ang celebration, pero ang sabi lang ng Bible, si Matthew, gustong-gusto po niya maging pagpapala kay Lord at sa kanyang mga kaibigan. Gusto niyang pasayahin ang Panginoon. Kaya ang ginawa niya, nagpaluto po siya. Naghanda po siya. At ang lahat ay niyaya po niya. Lahat po. Everyone is invited. All are welcome.
At ang lahat po ng dumalo, lahat po ng nakikain, hindi lang po nabusog physically, kundi nabusog sila spiritually. Amen. Para kay Matthew, kung yayayain ko lang sila sa kainan, sayang. Sayang, hanggang physical lang yun. Mababaw lang yun. Para kay Matthew, sabi niya, hindi ko sasayangin tong ganitong celebration. Lahat ng pwede kong madala, dadaling ko para mailapit ko lang sila sa Panginoon. Amen. Sino po nagpe-pray dito na, Lord, make me a blessing. Make me a blessing. May mga binata po ba rito? Taas ang kamay ng mga binata. Naalala ko po yung kwento ng isang binata. Sabi niya, Lord, hindi po ako maghahanap ng maganda. Hindi po ako maghahanap ng mayaman. Hindi po ako maghahanap ng ganito, ganyan. Bigyan mo ako ng Panginoon ng isang babae na nangangailangan ng tulong. Yun po yung prayer niya. Make me a blessing. Galing ng prayer, no? Bigyan mo ako, Panginoon, ng isang babae na pwedeng maisalba ko, matulungan ko, naghahanap ng totoong pagmamahal, totoong kalinga. Praise God. Kakaiba po siya sa panalangin ng ibang kabataan. Kasi kadalasan ng panalangin, Lord, bigyan mo ako ng makinis, maputi, maganda, ganito, ganyan. Siya po, hindi ho ganun ang prayer niya. Ang prayer niya, make me a blessing. Bigyan mo ako ng tao na yung bang nasisira na yung buhay. Yung buhay na parang winawasak ng dyablo at gawin mo kung pagpapala sa kanya. Alam niyo po kung ano nangyari? Binigyan po siya ng Panginoon. Talagang babae talaga na halos sinira na ng dyablo buhay. Lahat ng bisyo, lahat, sabihin niyo na, lahat ng kasalanan, naranasan na po ng babaeng yon. At purihin po ang Diyos, to make the long story short, yung babae po na yon, naranasan niya yung pagmamahal ng Panginoon, pagpapatawad ng Panginoon na bago buhay. Ngayon, naglilingkod po ng malakasan sa Diyos. Gumagawa ng mga libro, nagsusulat ng mga aklat, nagsasalita sa mga malalaking conference. Praise God. Malalangin ko po na maging pagpapala po tayo. Amen. Tayo po'y manalangin saglit. Damahin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Lord, this is our prayer. Father God, don't let us be a Dead Sea Christian. Let us be like Sea of Galilee. We receive blessing from you, and we become a river of blessing to others. Maging para kaming kawayan, O Diyos, na hindi lang matatag sa panahon ng mga unos, bagyo, hindi lang nananatili, kundi gawin mo kaming daluyan po ng inyong pagpapala. Kung minsan, hindi po namin naiintindihan, hindi po namin nauunawaan. Minsan tinatabasan mo kami. Hindi namin naiintindihan sa una. May mga pinuputol ka sa amin. May mga inaalis ka sa amin, mga masamang pag-uugali. Ama, Panginoon, patuloy mong kaskasin mo kami. Kaskasin mo ang lahat ng aming karumihan, ng inyong tabak, ng inyong mga salita. Linisin mo kami upang maging daluyan po kami ng tubig ng buhay para sa marami. Continue to bless us and make us a blessing for your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.